Praise. I-check ko yung mga gawin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong higit sa ating Diyos. At tayo po ay magsisimula na sa gawain ng ating Diyos. Inaanyayahan ko po bawat isa na tayo po ay magsitayo. At nabayan po natin ang bawat isa. At iparamdam po natin sa ating mga kapatid ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Glory to God. Kung may take to po sila, may part ko naman po ako. Ayan, so, hindi ng Diyos, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Kamusta po kayo? Okay. Salamat po sa Panginoon, sa kanya pong biyaya, sa patuloy na pagsama ng Diyos. Tama po tayo sa biyaya naman ng Panginoon, na makapagpatuloy. At nabubuhay. So, good morning po sa bawat isa. Tayo po ay nasa part 2. Kayo po na dito last week. Alam niyo po yung ating pong pag-aaralan. At ang title po muli ay Process. Hindi po process goods. Process o proseso. At ang ating po naging scripture noon, last week, so hindi naman po ay Psalms 105 verse 19. So may mga paraan ng Diyos na ginagawa bago na tayo gamitin sa paglilingkod ay tayo dumadaan muna sa mga testing ng buhay. Ano po? At sa pag-uusapan po natin itong proseso na ito, kung saan nga po ay season sa buhay natin, kung parang kung saan iniisip natin, saan nga ba tayo dinadala ng Panginoon, madadalahin ng Panginoon. So process is simply the proper use of the series of moments. Ito po yung parang sinasabi natin sa madaling salita ay pagkakasunod-sunod. Ano po? When God tests you, He purifies you. Kagaya ng inawit po natin kanina, sino po yung humingi sa Panginoon ng kanyang paglilinis. No? Ang ating dalangin talaga ay ang goal natin bilang mga Kristiyano ay maging kawangis ng ating Panginoon Jesus. Moment by moment. Kaya doon ako naiiyak, may mga time na talagang hindi naman tayo kawangis. Nakikita natin sa Facebook, gusto niyo ba maging, sa simpleng paraan daw, gusto niyo maging dragon ng nanay, no? Di ba? May mga sandali lang na gagawin, no? Pero tayo bilang mga Kristiyano, moment by moment, nasabi natin tayo ay maging kawangis ng ating Panginoon. So habang tayo ay humaharap sa mga trials, we are facing difficult circumstances, minsan question natin ang ating Diyos at tayo ay nagkakaroon ng pagdududa o doubt. Ano po? Sabi nga po, even cause us desire para mag-quit sa ating paglilingkod. Tandaan po natin. Ang ganda po ng mensahe kanina sa Psalms 94 sa aming devotion. Ang Diyos daw po ay hindi niya sinasayang ang proseso sa ating buhay. Kung dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon at parang napakabigat, hindi po nasasayang yan. Hindi po na masasayang yung moment na tayo po ay dumadating sa mga trials. Na po, hindi po yan nasasayang sa Panginoon. At kagaya ng sinabi ng ating pong song leader kanina, as gold is purifies in fire, so God's children are purified as in trials. O paano daw po ang ginto ay nagagawang dalisay, pinapadalisay po sa pamagitan po ng pagdarang sa apoy. Tayo din mga anak ng Diyos, tayo po ay pinupurify, ginagawang dalisay ng Diyos kapag tayo po daw ay humaharap na sa mga pagsubok. Yan, tayo po muna ay tumayo at manalangin. Tayo po ay dugtong sa ating Panginoon. Bago po tayo magpapatuloy. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa umaga nito. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay Diyos na mabuti, dakila at tapat. Kayo puno ng biyaya at wagas ang inyong pag-ibig. Kaya naman sa
oras na ito, Lord, hinihiling namin ang iyong pagsama. Holy Spirit, alam namin kayo po ay narito na kanina habang kami nag-aawitan. At bago pa man kami dumating sa dakot ito, alam namin kayo po ay kasama na namin. Lord, we acknowledge your presence, dear Holy Spirit. Patuloy po kayo pamunan, pamusap sa puso ng bawat isa sa amin. At ang mga salitang makakalag ngayon po, Lord God, ay magsilbing lakas, kami matuto, kami po ay mapatatag. At sa panahong Panginoon na kailangan namin ang tulong ninyo, Lord, alalahanin namin ang mga mensahe. Nasa panahon kami, Panginoon, ng pag-test ng mga testing, Lord God. At sa panahon din, Panginoon, ito, kayo po patuloy na magpapakilang sa bawat sasakyan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming namin in Jesus' name. Amen. Pwede ba ako? Amen. Tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay pareho na naginip. Sa verse 9 to 14, sabi po dito, ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay, ang sabi nito, na napanaginipan ko sa harap ko ay may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsipol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng paraon, kaya pinisa ko ang ubas at binigay sa paraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng paraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kalimutan. Banggitin mo naman ako sa paraon at tulungan mo ako makalaya sa bilangguang ito. So, hanggang mo po. So, sabi po dito, nakulong na nga po itong si Joseph. At after we discovered that 2 years went by, nung ito pong cupbearer nito ay finally naalala na niya si Joseph. So, nangyari po yun. Nakakalaya na po itong cupbearer nito. At si Joseph ay naiwan doon sa kulungan, sa bilangguan. Yan. So, si Joseph po ay nasa bilangguan na bago pa dumating ang cupbearer, yung tagapangasiwa ng inumin. At si Joseph po ay nagsaserve na ng mas mahabang sentence kaysa po dito sa cupbearer na ito. Pero siya pa rin ay ginamit ng Diyos para po mapabalansala at ma-promote po sa posisyon itong ma-restore sa kanyang posisyon. So, kailangan po, sabi nga po, meron po isang lalaki na ang panalangin niya, magkaroon po siya ng gift of tongues. Sino po ang nananalangin, bigyan ng Panginoon ng gift of tongues? Wala po? Wala po. Lahat tayo ay meron ng gift of tongues. Amen? Wala po ng Panginoon niya. So, itong lalaki ito, ang panalangin niya sa Lord, matagal na po siya naglilingkod sa Diyos. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng gift of tongues. At nagkaroon po ng gawain sa church, nagkaroon ng kapuspusan. Lumapit po sa unahan isang lalaki, newly converted, bagong believer. Siguro, months lang po siya, nakakilala sa Panginoon. Tumayo po siya, at siya po ay nagsalita ng ibang bagay. Sabi nila lang, Lord, you better not. Lord, anong nangyayari? Ngayon, pero hindi mo binigay sa akin. Ito, bagong tanggap lang. Bago lang namin member to. Pero nag-speak in tongues siya. Yung gift na gustong-gusto ko na matagal ko na binigay sa iyo. And that's the test of jealousy. Jealousy. Ako? Jealousy will affect your ministry. Tandaan po natin yun. That jealousy will affect the way you operate. No? Paano ka naglilingkod sa Panginoon kung meron kang inggit o selos, apektado po ang ating paglilingkod. No? You will always operate with anger and frustration, and it will affect your growth. No? Kapag meron kang selos, meron kang galit, na parang lihim na maliit na galit at selos sa iyong kapatid, na po-frustrate tayo, bakit hindi kaya tayo? Bakit kaya hindi ako yun? No, galing-galing niya ako din naman. No? Nakikita natin ang ating mga sarili.
Genesis chapter 41, 14 to 16. Sabi po dito, pinatawag agad ng Paraon si Jose na mailabas na sa bilangguan. Siya'y nag-ahit, nagbihis, at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Paraon sa kanya, ako ay nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin na kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang nagpapaliwanag kamahalan. Sabi ni Jose, ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katalunan. So, yun na po. Test number 7. Ito po yung finally. Pero, hindi natin sa Diyos na tayo din. Ay meron din blessing, meron din pong gift ang kaloob ang Diyos para po sa atin. And then the last in the test of faith. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Saan tayo dinadala ng Diyos? Saan tayo kinakausap ng Panginoon pumunta? Ano man ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin, tayo humakbang ng may pananampalataya. Hindi tayo subok lang po ito. Dalangin natin, Lord, mold our character. To be more like Jesus, moment by moment. Bawat sandali. Hindi every Sunday lang kawamis tayo ni Jesus. Every Bible study lang ang kawamis ni Jesus. Moment by moment. Ano po? Salamat sa Holy Spirit. Binibigyan tayo ng privilege para mag-serve sa Panginoon. Pinili natin sa Kanya na lagi tayong bigyan ng lakas and discernment sa lahat ng ating mga gagawin. Help us to pass our test. Pinili natin sa Banal na Espiritu. Tulungan tayo na makalagpas sa lahat ng mga pagsubok. In the mighty name of Jesus. Ay, hindi tayo mawag sa ating Diyos. Ano man po yung aming maranasan, patuloy kami maging tapat sa inyo, Panginoon. Kaya narito po kami, Panginoon. Salamat po sa inyong lingkod na patuloy na ginagamit sa inyong pananagawain. Salamat po sa kapahayagan nyo na mula sa inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, kayo po yung Diyos na patuloy na nangungusap sa inyong mga anak. Kaya sa umagang ito, patuloy namin inihahabilin ang buong sa linggo na aming kakarapin. At kami po'y nagpapasalamat sa katagumpayan ng yun kang Panginoon. At patuloy din po namin itinataas ang aming mga buhay na kayo po yung may hawak ng ito. Kaya minsan pang inihahabilin namin ang bawat isa mula sa maliliit na mga bata, sa kabataan, sa tatay at nanay, sa mga senior citizen. Hawakan at ingatan niyo po ang bawat isa. Katapin ng mga pangailangan, material, physical, emotional at lamang spiritual. Patuloy po kayo magpala sa inyong mga anak at hawakan niyo po kami, Panginoon, sa pusang linggo. Ang banal, hinihiling po namin ang basbas niyo at pagpapalay. Igawad niyo po sa bawat isa sa amin.
Hinihiling po namin ang basbas niyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin, ang lahat ay sabi na